Hi guys, meron akong kwento. Kwentong simple lang. O eto, pakinggan nyo. Sa video na to guys, ako'y nakagayak na at konting oras na lang ako'y papasok na ulit sa trabaho. Sa part na to is 11 AM na. Dahil ako'y aalis ng alas 12 at alauna ng aking duty, sinamantala ko muna tumulong magbomba ng tubig. Mas mapapadali kasi ang trabaho ng partner ko kung tutulungan ko na siya mag-igib. Sa video na to guys, ako'y tapos na mag-igib. Maaga pa niyan ng mga oras na yan, kaya sinamantala ko muna makapagkwentuhan sa aking partner. Pasensya na kayo sa boses ko, minsan kasi nabobulol talaga ako pag nagsasalita ako. Sa totoo lang, nakakailang ulit ako sa voice over ko kasi palagi ako nabubulol. Siguro dahil bago pa lamang ako nagba-voice over kasi hindi pa rin naman ako masyadong sanay, hindi pa rin ako masyadong batikan. Sa totoo lang guys, nagdadalawang isip na naman ako kung itutuloy ko ba tong mga content ko na ito kasi umiiral na naman yung hiya ko, umiiral na naman yung mga negative sa isip ko. Pero andito na ito, itutuloy na natin ito. Kasi maraming ipinapagawa na requirements sa Facebook na kailangan ko magawa. So para magawa ko yun, kailangan ko ng suporta ng madami para ma-monetize na ako ni FB. Kakasimula ko pa lang kasi kaya hindi pa ako monetize. Susubukan ko lang, baka sakali lang naman. Kung hindi naman pumatok, okay lang. Ang mahalaga nakapag-ipon ako ng mga memories ko. Dahil sa totoo lang guys, sa mga past videos ko, hindi pa ako verified ni Facebook. Mahilig na talaga ako mag-upload ng mga video, photos ko. Kasi ang nasa isip ko lang naman, memories lang naman to. Pero dahil meron ng opportunity kay Facebook, sasamantalahin ko na. Sa part na to guys, ako'y paalis na. At syempre bago ako umalis, sisilipin ko muna yung anak ko. At ito nga, bantay-bantay sila ng kanyang lola o tawagin nilang mamang. Andito rin ang aking bilas na si Ate Malu. Meron din siyang page. Pakipollow nyo siya guys. At yun nga, sobrang nagpapasalamat ako sa biyanan ko na ito. Dahil kahit sobrang pagod na iniisip pa rin niya yung mga apo niya. Ganto dapat yung mga taong pinapahalagahan. Hindi binibilang yung mga nagawa at patuloy pa rin nakakapagpakita ng mabuti sa kapwa. At sa video na to guys, ako'y nagre-ready na sa aking sasakyan. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil noon isa ako sa nangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Naaalala ko pa nung bago pa lang ako sa trabaho ko. Kuya ko pa naghahatid sa akin para lang makapasok ako. Alas 3 na ng umaga, gigisingin ko yung kuya ko para lang ihatid ako. Tapos pag uuwi na ako galing trabaho, minsan nilalakad ko na pa uwi para hindi na masayang yung oras para maipahinga ko na lang. Maniwala kahit sa hindi, nilakad ko yung baler hanggang dito mabo. Dahil nangihinayang ako sa oras na dapat ipinahinga ko na lang. Hindi kas yung motor ko. Pero simula na nagkaroon ako ng sariling ganito, mas napadali na ang lahat. Hindi ko na kailangan mangumbinsi ng iba para makahiram ako ng sasakyan. At pag nasiraan, minsan papagalitan. By the way, naghihintay ako dito sa isang gasolinahan. Masyadong matagal kaya lumipat na lang. Malilate kasi ako kapag hinintay ko pa yun. Kaya dito na lang ako nagpagasolina. Akala ko nga mauubusan ako ng gasolina sa daan kasi malayo din tong pinuntahan ko. Siguro nasa 2 kilometro din. Pero nadadaanan ko naman to kapag papasok ako ng trabaho. At yun nga, akala ko mapapadali na ang paggasolina. Meron din pala akong hihintayin na may ginagasolinahan. Ang tagal ko dyan naghintay, pero kinat ko na lang. At yun nga, sa wakas natapos na. Nagpagasolina ako 100 lang kasi tipid lang naman yung sasakyan. Saka kailangan ko rin magtipid dahil yung budget namin hanggang katapusan lang. Sa video na to guys, andito na ako sa mahabang tulay. Marami nagsasabi na ito daw yung pinakamahabang tulay sa Baler. At narinig ko pa nga, sabi nila kapag kinanta mo daw ang lupang hinirang, hindi ka pa raw lalagpas sa tulay. Ang ibig kong sabihin guys, sa sobrang haba ng tulay na ito, tapos mo na yung kanta, hindi ka pa rin nakakatawid. Kung tama ang sabi nila na ito ang pinakamahabang tulay, please comment naman. Baka kasi mayroon pang mas mahabang tulay. Andito na ako sa Barangay Buhang at ako'y may ikukwento lamang sa inyo. Kapag AM shift ako, grabe ang traffic dito. Ganun din sa pag-uwian ng bandang alas 4. Maging sa alas 5, grabe ang traffic dito. Mabuti na nga lamang hindi ako nalilate sa aking trabaho. Malapit na naman ako, pero ipapakita ko muna yung view ng dagat dito. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Camp Rabina. Kapag gusto mo magmerienda, dito ka pumunta. Isama mo na rin mga kaibigan mo basta may mga pera sila. Sa ganda ng tanawin dito, baka mapaligo ka mag-isa. Kung nakasingle ka na motor, mag-ingat ka. Dahil minsan may mga naghaharang na pulis dyan para manita. Marami kasing mga nakamotor na hindi nag-helmet. At isa sa dahilan kung bakit ayaw kong alisin yung sidecar ko sa motor dahil wala akong helmet. Andito na naman ako at oras na naman para magtrabaho. Nagtry ako mag-video hanggang sa mag-in ako. Hanggang sa lumitaw na naman si Sir. Video? Video pa, bakit? Paano yan? Content. So ayun nga, nung nalaman nilang nagko-content ako, gusto na nilang magpasama sa video. Kailangan ng masana dahil hindi lang sila makakakita sa mga ginagawa kong content. Darating talaga ang time na marami ang makakakita sa akin. Kaya kailangan ko ng sanayin ang sarili ko. Again and again, ako'y nagpe-prepare at andito na ako sa aking trabaho. Hanggang dito na lang, paalam.